Mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, we have responsibilities to one another. Meron tayong pananagutan sa isa't isa. At ang pananagutan ito, mga minamahal, unang-una, tayo po ay magtinginan. Hindi po magtinginan para maganapan ng mali. Amen. Hindi magtinginan, mga minamahal, para pulaan ang ating kapwa. Kundi sabi ng Biblia, tayo po yung magtinginan sa pamagitan ng udyok ng pag-ibig. Ibig sabihin, magbantayan po tayo. We have cares one another. Sabi ng Biblia, magtinginan tayo, bantayan natin ang ating mga kapatid. Kapag nakita natin wala sila, maminamahal, ipalo up natin. Ating pong paalalanan sila, sabi ng Biblia, na huwag natin kaliligtaan ang ating pagkakatipon gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan sa isa't isa, lalo na kung namamalas na nalalapit ng araw. Yes. Magtinginan at magugudyukan tayo ng pag-ibig. Ibig sabihin, tinitignan natin kung sila'y kasama pa nating naglilingkod. Babantayan natin sila kung sila po, mga minamahal, ay kasama pa nating dumadalo kasi baka sila po may mga problema kaya hindi nakadalo, o baka sila po walang pamasahe, o baka naman sila po may karamdaman, nasa banig ng karamdaman at kinakailangan natin puntahan. Yun ang ibig sabihin ng mga tinginan at mga kudyukan sa pamagitan ng pag-ibig, at ipaalala natin sa kanila na napakalaga ng ating pagkakatipon. Sila'y paalalanan natin at magpangaralan natin at paalalanan natin sapagkat alam naman natin, mga minamahal, na bawat isa sa atin ay bahagi ng katawan ni Kristo. Amen. Ganun po ang responsibilidad natin, mga minamahal. Sabi ng Biblia, mga tinginan, mga bantayan tayo, mga gudyok tayo ng pag-ibig sapagkat ang sagisag ng ating pong pagiging Kristiyano ay ang pag-ibig. Sabi ng John chapter 13, verse 34 and 35, ang sagisag po ng ating pong pagiging Kristiyano ay ang pagmamahalan, ang pag-ibig. Sabi rito, basahin natin. Dito sa 1, Kabanatay 13, John chapter 13, verse 34 hanggang 35. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko na kayo'y mga ibigan sa isa't isa. Na kung paanong iniibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Amen. Amen. Yan po, maminamahal. Ang sagisag ng ating tunay na pagiging Kristiyano, maminamahal, ay ang pag-iibigan sa isa't isa. Amen. Makikilala ng lahat ng tao na tayo po, maminamahal, ay may mga alagad ni Kristo, na tayo mga tunay na mga mananampalataya kung tayo po ay nag-iibigan. Huwag nating gayahin, sabi rito ng 1 John chapter 3 verse 14 and 15, huwag nating gayahin, maminamahal, si Cain, na sabi rito na pinatay niya si Abel. Sapagkat, maminamahal, hindi dapat na ang mga mananampalataya, mga minamahal, ay nangagpupuutan. Hindi dapat ang mga mananampalataya ay nanag-iinggitan. Sapagkat pag pumasok po ang inggit, maminamahal, kaya mo nang pumatay ng tao. Nabasa natin, maminamahal, kaya nais patayin, maminamahal, ng 10 magkakapatid, yung patriarka, yung 10 patriarka, maminamahal, mga kapatid ni Joseph. Kaya sa gustong patayin dahil sa inggit. At ang mga alagad, bakit nais patayin ng mga Pariseo, ng mga saserdote, dahil din sa inggit. Sapagat mas maraming naniniwala sa mga alagad, sa mga apostol ng panahon na yun, kaysa sa mga saserdote, sa mga pari. Wala nang sumusunod sa kanila at wala nang nakikinig sa kanila. Amen. Nung kapanahonan ng ating pinakamamahal na Panginoon, maminamahal, kaya siya pinatay ng mga saserdote, mga dakilang saserdote, dahil din po sa inggit. Kapag nakita nila kung saan naroon ang mahal na Panginoon, sinusundan siya ng maraming tao, samantalang ang mga Pariseo at mga saserdote hindi man lang ginagalang at hindi man lang pinapansin ng tao. Amen. Kaya nainggit sila sa mahal na Panginoon, at ang sabi ng Biblia, ginawa nila ng paraan paano nila ipapapatay ang mahal na Panginoon Kristo. Kaya sabi ng banal na kasulatan, tayo po, mga minamahal, ay mga udyukan ng pag-ibig. Sabi nito sa 1 John chapter 3 verse 14 and 15, huwag tayong gumaya. Mga minamahal, kay Cain na pinatay niya. Idagdag natin ito, 1 John 3, 14 and 15. Basahin po natin. Dito sa aklat ng 1 John chapter 3, verse 14 and 15. Sabi dito, nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Ang hindi umibig ay nananahan sa kamatayan. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay mamamatay tao,
At nalalaman ninyong sino mang mamamatay tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. Amen. 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 Yan po, maminamahal. Kaya nga dapat po nating pakatandaan, sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, na ang sagisag ng ating pagiging tunay na anak ng Diyos, sasabi na kayo'y mga ibigan sa isa't isa. Yes. Makikilala kayo ng lahat ng mga tao na kayo ay mga alagad ko. Sabi ng mahal na Panginoon, kung kayo po ay mag-iibigan at magmamahalan sa isa't isa. Amen. Ang tanong, maminamahal, how is our love for one another? Paano natin maipapakita? Paano natin maminaman ipadadama sa ating mga kapatid sa Panginoon ang ating pagmamahalan sa isa't isa? Ang sabi po rito, maminamahal, basahin muna natin ang Galacia, Kapitulo 6, talatang 1 hanggang 2, mga minamahal, sabi, tayo po ay mga palakasan. Ibig sabihin, maminamahal, pag may mga nanghihina ng mga mananampalataya, tayo po ang magpapalakas sa kanila. At ang sabi ng Biblia, maminamahal, na wag tayong magpalalo at wag tayong munghakian sa isa't isa. Sabi rito, basahin natin itong talata dito sa Galatia 6 verse 1 and 2. Maminamahal, at mamaya babasahin po natin ang Galatia chapter 5 verse 13 up to 14 at itatalo natin ang 26. Dito sa aklat ng Galacia, kabanata 6, talatang 1 hanggang 2, italon ng 6. Mga kapatid, kung sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan, na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Talo ng 6. Datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Dito po sa Galacia 5:13 hanggang 14, talon ng 26. Galacia 5:13. Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan, wag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman, kundi sa pamamagitan ng pag-ibig ay maglingkuran kayo. Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita, sa makatuwid ay dito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Lalo ng 26, huwag tayong maging mga palalo na tayo-tayo'y nangagmumungkahian sa isa't isa, nangag-iinggitan sa isa't isa. Amen. 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 Yan po, maminamalang paraan. How we show our love for one another? Paano natin maipapakita ang ating pag-ibig sa ating mga kapatid sa Panginoon? Ang sabi ng Biblia, maminamal, maglingkuran tayo sa isa't isa sa pamagitan ng pag-ibig. Amen. Sabi, serve one another with love. Maglingkuran tayo. Walang anumang intensyon, na masamang intensyon. Ang ginagawa natin ay para mga minamal maglingkuran. Hindi tayo nag-iisip ng anumang bagay na material na kaya tayo tumutulong, kaya tayo gumagawa ng isang bagay sa kapatid natin kasi naghihintay din tayo ng kapalit. Hindi po. Amen. Dapat ang ating pong interest sa pagtulong sa ating kapatid ay yung pong pagmamahalan. Yung pong sabi ng Biblia na ang ating pong intensyon ay may pakita natin yung ating pagmamahal sa Kanya. Amen. Serve one another with love. Amen. At ang sabi ng verse 26, Galatia 5:26, ang sabi rito, na huwag tayong maging mga palalo. Na tayo ang nagmumungkahian sa isa't isa, provoking one another, envying one another, at nag-iinggitan sa isa't isa. Hindi ganun, maminamahal, ang mga tunay na mga anak ng Diyos. Kaya nga, paano natin may papakita? Sabi ng Biblia, serving one another with love. Alisin natin ang inggitan. Alisin natin, maminamahal, ang mungkahian sa isa't isa. Alisin natin ang tinatawag na kapalaluan. Sapagkat sabi ng Biblia, mga minamahal, ang inggit ay nakamamatay. Amen. Kaya kang patayin, kaya kang mamatay, o kaya mong pumatay sa pamagitan ng inggit, at kaya mo rin na magagawa rin ng patayin ka ng inggit. Mamamatay ka sa inggit, maminamahal, kapag ikaw po, maminamahal, ay isang taong inggitero. Kaya sabi ng banal na kasulatan, tayo po ay sabi na ating pong itakwil, maminamahal, ang
mungkahian sa isa't isa at alisin ang mga inggitan sa isa't isa. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa 1 Corinthians 16:14, ang sabi po rito, do all things with love. Ang lahat ng gawin natin ay gawin natin para sa pag-ibig. Yan po ang layunin, mga minamahal. Bakit tayo naglilingkod, bakit tayo gumagawa, paano natin may papakita ang pag-ibig? Sabi ng Biblia, mga minamahal, receiving one another. Magtanggapan tayo sa isa't isa. Magpatuluyan tayo sa isa't isa. Romans chapter 15 verse 17. At ang sabi pa, mga minamahal, edify one another. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11, magpalakasan tayo sa isa't isa. Magpatibayan tayo sa isa't isa. Ibig sabihin, palakasin natin ang isa't isa. Edify one another. At dito po sa nabasa po natin kanina, mga minamahal, bear one another burden. Sabi, kapag nakita natin ang ating kapatid, maminamal ay nanghihina, ay tayo po ay magbitbitan ng pasanin sa isa't isa. Lalo na ang mga nangangaral ng salita ng Diyos. Sabi, ang mga inaaralan ay dapat tumulong sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Hindi yung pinabibigat pa natin yung kanyang dalang, kanyang problema. Sabi, magdalahan tayo ng pasanin sa isa't isa, at ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos dapat mga minamahal ay tinutulungan po ang mga mangangaral ng salita ng Diyos. Amen. Yan po ang ibig sabihin, mga minamahal, ng tunay na dalisay na pag-ibig. At ang sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 31 up to 32, ito po, mga minamahal, ay isa sa pagpapakita ng pag-ibig, mga patawaran sa isa't isa, at mga minamahal, sabi na tayo magtiisan sa isa't isa, magpatawaran sa isa't isa. Sabi rito sa Ephesians chapter 4, verse 31 and 32. Dito sa aklat po ng Epeso, Kabanatay 4, talatay 31 at 32. Ang lahat ng kapaitan at kagalitan at pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na magpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Amen. 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 Yan natin ipakikita, maminamahal, ang ating pong pag-ibig. Ang sabi ng Biblia, maminamahal, forgiving one another. Consider one another. Na tayo po'y mga tinginan sa isa't isa. Be hospitable to one another. Kaya nga ang ibig sabihin, maminamahal, ng 1 John 1:7, if we walk in the light, as he is in the light, we fellowship one with another. Malawak ang ibig sabihin ng talatang yan, maminamahal. Ang ibig sabihin ng we fellowship one with another, ang ibig sabihin yan, maminamahal, receiving one another, serve one another, bear one another burden to another, forgiving one another, submitting to one another. Magpasakop tayo. Magpasakop tayo sa kalooban ni Kristo. Sabi ng Ephesians chapter 5 verse 21, kung sino inilalagay na namumuno sa atin, magpasakop po tayo. Amen. Sabi ng Biblia, maminamahal, submitting one another. Sabi rito, basahin po natin ng Ephesians 5:21 at dito po sa Hebrews 13:17. Magpasakop tayo kung sino inilagay ng Diyos na mamumuno sa atin. Kung lahat tayo gustong mamuno, napakagulo na niyan. Magkakaroon ng inggitan at inggit sa lahat, maminamahal. Ang inggit, makakapaglikayan, maminamahal, ng tinatawag po na murder. Pag pinuspos ka na ng inggit, mapupuspos ka na, maminamahal, ng sama ng loob, hanggang diktahan ka na ni Satanas na pumatay ka na ng tao. Sabi rito, basahin natin ang mga talata. Dito po sa Epeso 5:21, sabi dito, Epeso 5:21, napasakop kayo sa isa't isa sa takot kay Kristo. Hebreo 13:17. Sabi dito, Hebreo 13:17, magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo at kayo'y pasakop sa kanila, sapagkat pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa na parang sila ang nangagsusulit upang ito'y gawin nilang may kagalakan at huwag may hapis, sapagkat sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. Amen. 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 Submitting one another. Sabi, magpasakop kayo sa isa't isa kay Kristo. Amen. Ang sabi, magsitalima kayo sa mga namumuno sa inyo, pasakop kayo sa kanila.
Kasi pag hindi kayo nagpapasakop, maminamahal, sabi ng Biblia, iyan po, maminamahal, ay pride. Amen. Sabi rito sa 1 Peter chapter 5, verse 5 hanggang 6, sabi ng Biblia, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapakumbaba. Amen. Pag nakita ng Diyos ang iyong pagsunod, ang iyong pagtalima, ang iyong pagpapasakop, darating ang araw, ikaw naman ang pagpapalain ng Diyos, ikaw naman maminamahal, ang magkakamit, maminamahal ng pagpapala na nagbumula sa ating mahal na Panginoon. Ang gusto niya lang ay magpakita tayo ng pagpapasakop sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya sa mapakumbaba. Ngunit siya po ay sumasalangsang sa mga palalo. Basahin natin ang 1 Peter 5 and 6. Dito sa unang Pedro, kabanatay 5, talatay 5 at 6. Gayon din naman kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat ay mga bigkis ng kapakumbabaan na kayo'y maglingkuran sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng kapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Amen. Amen. Para tayo po'y itaas ng Diyos sa tamang kapanahunan. Amen. Maghintay ka ng kapanahunan. Ang kapanahunan mo. Kung hindi ka pa namumuno, hindi ka pa inilalagay ng Diyos para manguna, hindi mo pa kapanahunan. Ang gawin mo muna, magpasakop ka muna. Amen. Magsisuko ka muna. Sabi, kayo ay mga sitalima sa isa't isa. That's right. Ha? At ang sabi ng Biblia, sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, ngunit nagbibigay ng biyaya sa mga mapakumbaba. Kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. Yan po ang nais ng ating mahal na Panginoon. At pag sinunod natin ito, maminamahal, tandaan po natin, tayo po ay pagpapalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, dito po sa pinaka-climax ng ating pong paksa, ang 2 talata, basahin po natin ang 1 Korinto, Kapitulo 11, talatang 1. Ito po ang sekreto upang tayo po'y magkaroon ng tinatawag na kapakumbabaan at ang sinabi ng Biblia, tayo po, maminamahal, ay magkakaroon ng tinatawag na pagpapasakop sa isa't isa. Ang sabi po rito, ang gantimpala ay mayroon tayong buhay na walang hanggan sapagkat ang mga totoong anak ng Diyos ay tumatalima sa kanyang mga banal na salita. Basahin natin 2 talata, 1 Korinto 11, talatang 1, John chapter 10, verse 27 and 28. Dito po sa aklat po ng unang Korinto, kabanatay 11, talatay 1. Sabi dito, maging tagatulad kayo sa akin, na gaya ko naman kay Kristo. Dito po sa aklat po ng John 1, 10, 27, 28. 1, 10, 27, 28. Sabi dito, John chapter 10, verse 27, 28. Sabi po dito, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisunod sa akin. 28. At sila'y binibigyan ko ng walang hanggang buhay. At kailanmay hindi sila malilipol at hindi sila agawin ng sinuman sa aking kamay. Amen. 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 Yan po, maminamahal. Kaya mga tunay na tupa ng Diyos, maminamahal, na sinusunod nila ang tinig ng mahal na Panginoon. Amen. Pinakikinggan nila at sinusunod nila ang salita ng Diyos. Kapag hindi sumusunod yan, hindi yan tupa. Amen. Kambing yan, maminamahal. Amen. Sabi, dinirinig ng aking tupa ang aking tinig at sila'y aking nakikilala at sila'y nagsisisunod sa akin. At sila'y bibigyan ko ng walang hanggang buhay at kailanman hindi sila malilipol at hindi sila agawin ng sinuman sa aking mga kamay. Yan po ang sabi ng Biblia. Yes. Sabi ni Apostol Pablo, follow me as I follow Christ. Sumunod tayo, maminamahal, sa pinakitang halimbawa ni Apostol Pablo, maminamahal, gaya ng pagsunod niya sa ating mahal na Panginoon Kristo. Sabi, submitting one another. Kaya sa gabing ito, maminamahal,